It's another exciting Sunday for a cooking showdown. Pabili po nga ng shrimp. Magkano po yung Si Sparkle Teen Liana May may online recipe na susubukang iluto. Magkape na rin tayo kasama ni Kapuso star Thea Tolentino. Sampulan natin ang mga kakaibang kakanin na natikman niya. Nakahirit tayo ng isang pwedeng mailuto. We will be doing braised lamb dish. I thought of a better idea wherein bida pa rin yung ating lamb stew. Papartneran natin ng homemade flatbread or better known as naan. It's another exciting Sunday for a cooking showdown. Ngayong gabi, ang mag-aagawan sa titulong Rap sa Ruleta Champion ay ang mag-best friends sa sina Buboy Villar at Jelay Andres. Samahan natin silang tumawad, Pabili po nga ng shrimp. Magkano po yung shrimp? mag-okrayan, Meron din po akong soda. Lalagay natin dito sa ating prawns para makremate na siya. Hindi, marinate. at magnakawan ng ingredients. Sino mo yun? Hey! Sino yan? Hala, nanguha ka ng shrimp! Hoy, huwag ka magbintang-bintang, hindi mo nakita. Hala! Wala ka nakita. Si Sparkle Teen Liana May may online recipe na susubukang iluto for your plate. So, ilalagay na natin yung crab. So, dahan-dahan lang. Uy! Sorry! Gumalaw siya. Wait. Magkape na rin tayo kasama ni Kapuso star Thea Tolentino. At sampulan natin ang mga kakaibang kakanin na natikman niya. Ito ay ang deconstructed bilo-bilo nila. Actually, hindi ako fan ng bilo-bilo. Pero kung ganito yung bilo-bilo, kakain ako ng bilo-bilo. Ang sarap niya. So isa sa mga main attractions sila dito sa farm is yung kanilang mga magagandang barns, syempre yung kanilang mga alagang hayop, and syempre nakahirit tayo ng isang pwedeng mailuto. So we have here yung ating lamb. We will be doing braised lamb dish. When you're braising, of course, kailangan mo ng oil to sear yung ating meat. And for that, I will be rendering yung ating bacon for the bacon fat na lumabas. But this is optional. If you don't want to use pork in your dish, you can definitely opt to use any other oil na ginagamit nyo for cooking. I would personally suggest using coconut or olive oil kung meron kayong access. We will be rendering yung fat ng ating bacon on cold pot. Okay? So mas maganda kasi mas lalabas yung mantika nito tsaka katas nito if we will be starting sa malamig na pan. So habang nire-render natin yung taba ng ating bacon, i-cut lang natin into portions yung ating leg ng lamb. So yan na, lumabas na yung oil ng ating bacon. So we'll be just adding yung ating tomatoes, carrots, onions, and yung ating celery. And then, yung ating tomato paste. So habang nagsasama-sama yung ating miripwa at yung tomatoes natin and tomato paste, ilalagay na natin yung ating meat together with our rosemary, and of course, season na natin yan ng salt and pepper. So okay na ako dun sa medyo browning na nangyari dun sa ating meat together with the aromatics and miripwa na nilagay natin. It's time to add yung ating red wine. So i-reduce lang natin yung ating red wine by about almost half. And then lalagyan na natin yung ating stock. Then pwede na natin siyang i-pressure cooker. Up next, si Thea Tolentino na hindi raw mahilig sa kakanin na kumbinsi ng Kaulayaw Coffee. Actually, hindi ako fan ng bilo-bilo. Pero kung ganito yung bilo-bilo, kakain ako ng bilo-bilo. At ang magkaibigang Jelay Andres at Buboy Villar, friendship over na nga ba after magtuos sa Rap sa Ruleta Cooking Showdown? Mahirap yung balatan eh. Ang gagawin mo. Tuturugan. Alam ko yung style mo. Pauturuan ko ka.
yan, 20 minutes lang naman yung travel niya sa bar. Gusto mo ba? Sige. Paano ilalagay? Pag tinatanong daw niya, parang sinasabi niya, sa Pilipinas, baboy, ganyan. Tapos may nagsabi doon sa kanya, sa amin, kuneho. Tapos tinuro sa kanya yung recipe. Hello Food Explorers! Andito tayo ngayon sa Esmeralda Farm dito sa Liliw, Laguna. At ito lang naman ang backdrop natin ngayon. Ang ating bundok Cristobal. At yan, nakikita natin yung malawak na kalupaan. Inspiring. Solid food adventure na naman to. Amoy lola ka, friend. Kahit naligo mo na yung buhok mo, amoy ano pa siya. So guys, ito yung dahon ng ashitaba. Kadalasan to makikita ninyo nung mga chinatsa-atsaan natin. Pero alam nyo ba na nasa family ito ng carrots? So yung lasa nito is actually para rin siyang parsley. So meron din siyang culinary applications. Yun yung gagawin natin ngayon dito sa Farm to Table. Okay, standby! Standby! Cameras rolling. 3, 2, Hi Food Explorers! Ito ang nangyayari kapag maramihan yung gagawin. Siyempre kailangan natin ng rest back. Nandito yung ating mga chefs. Chef Jonah, Chef Andrew. Yan yung mga nagpapabilis at nagpapagaan ng buhay ko dito. teka lang ha. Mainitan. Yan pa lang din. Mainitan? Okay lang yan. Ginawa akin yan. Yung wire fan. Ano ba kailangan mo, chef? Pan na may water. 1-0. Uy! Hindi masarap, no? Ha? Hindi masarap. Ha? Sarap ng suka. Sarap na suka. So yung ating lamb stew kanina, marami pa tayong natirang karne. So basically, you can easily reheat this, tsaka isa-serve. Pero I thought of a better idea wherein bida pa rin yung ating lamb stew. Papartneran natin ng homemade flatbread or better known as naan. Iset lang natin yung ating parang pinaka-starter. So we'll have here milk and then yung ating yeast and then yung ating konting sugar. Dissolve lang natin yan. So once na ma-dissolve na natin yung ating sugar, pwede na nating ihalo yung ating dry ingredient, which is yung ating all-purpose flour. So ininid lang natin to hanggang ma-absorb ng ating all-purpose flour yung ating wet ingredient. And idadagdag na natin yung pinaka-main ingredient na nagpaiba dito sa naan compared sa ibang flatbread, which is gagamit tayo ng fresh yogurt. So once na makuha na natin yung hindi na dumidikit na consistency ng ating dough, hindi rin siya sobrang dry, we'll just have to let it rest hanggang mag-proof siya and then pwede na nating i-form, diretso na natin ang luto. So once ma-flatten na natin yung ating dough, pwede na nating ilapat yan dun sa ating pan.
Siyempre, meron tayong protein, yung ating leftover nga na lamb stew. Meron din tayong starch component, which is yung ating homemade naan. And siyempre, hindi mawawala yung ating homemade sauce na winner na winner. Gagawa tayo ng tzatziki. Meron itong lemon juice. Nilagyan ko na rin ng lemon zest. And meron itong grated or chopped cucumber. Pwede ka rin maglagay dito ng garlic. And typically, you would use fresh dill as na parang pinaka magli-lift ng flavor nito. But since wala tayong makuha nun, you could always use something that would go along with our lamb, which is yung ating mint. So we're just gonna combine everything and then adjust lang natin yung seasoning ng konting salt and pepper. Pwede na tayo mag-serve. Farm-to-table ingredients, makabagong presentasyon ng pagkain kinasanayan, at unique drink concoctions. Ilan lang yan sa mga dahilan kung bakit ang foodies ng Metro Manila umaakyat ng Antipolo Rizal to explore the flavors of Kaulayaw coffee. Kaulayaw started during the pandemic, 2019. From before, we scraped out yung mga foreign menus natin. So we went to full-on local dishes na, which is reimagined Filipino dishes. As much as possible, we try to serve our guests mga deconstructed, reimagined Filipino dishes. Mula pa sa Calamba, Laguna kung saan siya nakatira, bumiyahe papuntang Rizal si Kapuso star Thea Tolentino para tikman ang nagtitrending na dishes ng Kaulayaw. Sulit naman kaya ang pagdayo niya? Inuunahin ko na to. Ito ang ating hirang. Ito ay ang version nila ng inutak. Sa mga hindi nakakalamang inutak ay chewy siya, nakakanin, pero ito nilagyan nila ng twist dahil may ice cream sa ibabaw. So, itry na natin. Ang sarap ng combination ng fresh galing sa kusina yung inutak. So, medyo mainit pa siya and yung ice cream. And meron pa tayong isang in-order, ang Alcalde Suman. Kakaiba siya. Kakaiba siya gawa ng mango puree. Medyo may pagka-crispy yung labas niya dahil nga fried siya. Ang sarap niya, ah. Ang gayuma ay espresso na may orange. Interesting take siya sa coffee. Kung naboboard na kayo sa usual lasa ng coffee, ayun, try nyo to. Bihira yung mga natatry ko na masarap na orange espresso, actually. Isa to sa mga masasarap na natry ko kasi balanse lang yung lasa ng orange, yung pagka-citrus niya, and yung espresso. Usually, na-overwhelm, nagiging weird yung lasa kapag masyadong madami yung orange. Bukang liwayway naman is pineapple espresso. Kakaiba yung lasa niya. Hindi ko masyado nalalasahan yung pineapple. Medyo naging bitter yung lasa niya. Na medyo mas malapit yung lasa niya sa pagiging tsaa. Pero may coffee. Ganun yung lasa niya. Gustuhan ko naman siya. Dito naman tayo sa mithi. Ito ay ang deconstructed bilo-bilo nila. So, ganito siya kainin. Una, isasawsaw mo sa ube ice cream. Medyo natunaw na lang ating ube ice cream. Pero mas okay yun para makuha din natin ang gata, ang sauce talaga ng bilo-bilo. Sarap. Sarap. May langka siya sa loob. Actually, hindi ako fan ng bilo-bilo. Pero kung ganito yung bilo-bilo, kakain ako ng bilo-bilo. Sakto lang yung pagiging chewy niya and hindi siya mahirap kainin. Itong tala ay dragon fruit with lemonade. Sobrang gusto ko siya. So far, ito yung favorite ko kasi lately, into refreshing drinks ako. Sobrang natuwa ako kasi kakaiba yung dessert nila, tsaka yung take nila dun sa mga drinks. And hindi nga ako masyado kumakain ng kakanin. Pero yung presentation kasi nila kung paano nila ginawa, yung mga